Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel, It's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan, no? At eto na nga, US spy plane pinadala sa West Philippine Sea ng Amerika at nagbabala sa China. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni Ariel TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanyang channel, nandiyan sa ibaba ang link mga babayan. No? At syempre kung kayo ay bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. Like, share at comment dyan sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, surveillance aircraft ng Estados Unidos pinadala sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Ayon sa inilabas ng isang Chinese state media na namataan ng China ang surveillance aircraft ng Amerika sa lumilipad sa ibabaw ng West Philippine Sea at South China Sea, sinabi din ng China na pinagdibintangan ang US surveillance aircraft na naglalagay ng submarine detector sa karagatan. Agad naman inilabas ng China ang actual video. Galing niya, no? Paano kaya nila nalaman yun, no? Makikita natin na ginamit ng Estados Unidos ang P-8A Poseidon surveillance aircraft upang magbagsak ng isang maritime equipment sa karagatan. Sinabi naman ng China na isa itong submarine detector. Kung pasok ang paglalagay ng submarine detector ng Amerika sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ay wala ng karapatan ng China para pakialamanan ito dahil ang paglalagay lamang nito bilang pagbabantay sa iligal nilang panghihimasok. Matatandaan kasi iniulat ng isang opisyal sa Mindoro na iligal nang may nakakapasok na Chinese submarine sa Mindoro, na talagang nakakabahala na dahil hindi ito alam ng taong bayan. Isang mataas na opisyal ng US noong Huwebes ang nagsabi sa isang Chinese counterpart na ang mga pagtatalaga ng Washington sa pagtatanggol sa Pilipinas ay ironclad matapos ang isang marahas na sagupaan sa West Philippine Sea. Ang Deputy Secretary of State na si Kurt Campbell ay Ito lang mga kababayan, no? Yung China kasi medyo napaparanoid, no? At napapranoid. Pagka nandyan yung mga tropa ng Amerika at may mga ginagawa, no? Ito ay ano lamang, senyales lamang mga kababayan, no, na ang China takot talaga sa Amerika. No? Kagaya niya, may inihulog, no, yung Amerika. Hindi naman natin alam kung ano yung inihulog na yan. At sinabi ka agad ng China, no, na ito daw po ay submarine detector, no, yung hinulog ng US aircraft na yan, no, diyan po sa West Philippine Sea. Pangalawa, mga kababayan, wala naman na talaga silang pakialam dyan. No? Kung ano man yung gawin ng Amerika dyan sa West Philippine Sea. Dahil ang Pilipinas at Amerika, no, merong relasyon. No? Yung China kasi, napapraning at napaparanoid. Kaya ganyan sila. Diba? Labas na sila kung ano man yung gawin ng Amerika at Pilipinas. Malay natin, mga kababayan, meron talagang plano ang Pilipinas at hindi inilalabas, no, sa publiko, no, na naglalagay talaga tayo ng mga surveillance na ganyan dyan. Dahil kagaya nung napapaulat, sinabi nga dito, no, na may mga namamata ang mga submarine. Paano na yun? Wala naman tayong mga submarine detector dito sa Pilipinas. At Amerika, meron. Okay? So kung may agreement man yung Amerika at Pilipinas, yung po mga kababayan ay para sa sariling seguridad na rin po natin. No, sa seguridad na rin ng Pilipinas. Diba? Kung nandiyan yung mga submarine ng China, mga kababayan, wala talaga tayong laban. Sa konti ng barko ng Pilipinas, ng Philippine Navy, no? Kahit hindi magpaputok itong PLA Navy, mga kababayan, nandiyan yung mga submarine na hindi natin na-detect. Kayang-kayang palubugin yung mga barko ng PLA, ng Philippine Navy. Diba? So, doon pa lang, talon-talo na kagad tayo. Diba? Wala na talaga tayong kalaban-laban doon. Hindi pa nagpapaputok yung PLA Navy. Submarine pa lang yun. Diba? Hindi pa yung mga warship nila. Tapos makikita nyo, lulubog na agad yung mga barko
no, ng Philippine Navy. Kaya napapraning yung China, mga kababayan, no, pagka may mga ganyang ginagawa yung Amerika dyan. Nakikita nila sinusuportahan ng Amerika yung Pilipinas. Kagaya niyan, kung sinasabi nga nila at totoo, no, na yan pong inihulog na yan ng Amerika, submarine detector, para na rin po sa sariling seguridad ng Pilipinas yan. Hindi ho para sa Amerika yan. No? Dahil hindi naman yung karagatan ng Amerika, karagatan ng Pilipinas yan. West Philippines yan. No? Tulong na rin sa atin yan. Okay? So, kaya umiiyak yung China na yan at yung mga pro-China. Diba? Nagawa ba yan ng mga nakaraang administrasyon? Hindi naman. Diba? Pinatikos pa yung Amerika. Oh, may ginawa ba sila laban sa ginagawa ng China ngayon? Alam nyo yun, ito mga nangyayari ngayon dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. Yan bunga, no, ng mga maling ginawa ng mga nakalipas na administrasyon. Yung mga nakaraang administrasyon. Yan yung bunga ng kanilang pagyuko sa China. Na ngayon, nagsasakripisyo yung mga kababayan nating mangingisda. Diba? Sino sisisihin na itong mga to? Siyempre, yung nakaupong administrasyon ngayon dahil dinidepensahan sila at nagiging agresibo yung China. Pero kung titignan ninyo maigi, mga kababayan, ang may kasalanan dyan yung mga administrasyon na yumuko sa China. Hindi yung administrasyon ngayon. No? Hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan yan. Si Marcos nga lang yun. Si Pangulong Marcos nga lang yun naglilinis ng kalat nila. Diba? Oh, anong ginawa nila? Ngayon, anong gagawin nila? Wala. Wala na silang magagawa dyan. Andyan na yan eh. Diba? Ang tanging magagawa na lang nila sisihin, no? Itong gobyerno ngayon. Ganyan naman kasi talaga eh. Diba? Sa politika, ganyan talaga. Pagtapos silang umalis, no? Ang sisisihin nila sa mga nangyayaring kaguluhan, yung administrasyon ngayon. No? Nakikita natin, no, na yung bunga ng kanilang mga ginawang pagkakamali noon, no, yun yung nililinis ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Tama ba ako? I-comment down nyo dyan sa ibaba yung mga opinion ninyo. Alright? Tuloy natin. Nagbigay ng seryosong alalahanin tungkol sa mga aksyon ng China sa isang tawag kay Executive Vice Foreign Minister Ma Jiaoshu. Inulit ni Campbell na ang mga pangako ng US sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ay nananatiling matatag. Sinabi ng tagapagsalita ng Departamento ng Estado na si Matthew Miller sa isang pahayag. Pinalibutan at sumakay ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard na may hawak na kutsilyo, patpat at palakol, ang 3 Filipino Navy boat noong nakaraang linggo. Sa pinakamalubhang bilang ng mga lumalalang confrontation, iginiit ng China ang mga pag-aangkin sa estratehikong South China Sea at hiwalay na naglagay ng presyon sa Taiwan, na itinuturing nitong bahagi ng teritoryo nito. Ang Estados Unidos ay nagbibigay ng mga armas sa Taiwan ngunit sadyang hindi maliwanag kung ito ay magtatanggol sa pagsalakay ng mga Chino. Sa kabaligtaran, ang Estados Unidos ay may kasunduan sa pagtatanggol sa Pilipinas na nagsimula noong 1951 na nagsasabing ang Amerika ay tutulong sa dating kolonya nito kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake. Sa kabila ng maraming mga lugar ng tensyon, ang administrasyon ni Pangulong Joe Biden ay nagtrabaho upang palawakin ang komunikasyon sa China upang mabawasan ang pagkakataon ng mas malaking salungatan. Nangako ang Pilipinas at Amerika na mamuhunan para sa rotational force posture sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito ang kinumpirma ni Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder, matapos ang naging pag-uusap ni Philippine Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at US Secretary of Defense Lloyd Austin, sa pamamagitan ng phone call kasunod ng bayolenteng insidente sa Ayungin Shoal noong 17 ng Hunyo, kung saan naputulan ng hinlalaki ang isang Navy personnel sa panghaharas ng Chinese forces. Sa isang official statement, sinabi ni Press Secretary Ryder, na muli ding pinagtibay ng dalawang opisyal ang commitment para sa pagpapalakas pa ng alyansa ng Pilipinas at US para suportahan ang kanilang shared vision para sa malaya at bukas na Indo-Pacific, kabilang ang kooperasyon sa like-minded partners at bilateral initiatives para palakasin ang information sharing at pagpapahusay pa ng kapasidad ng Armed Forces of the Philippines. Pinagtibay din ni Austin ang ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas matapos ang kamakailang mapanganib na aksyon ng China laban sa mga tropa ng Pilipinas sa Ayungin. Binigyang diin pa ni Secretary Austin ang patuloy na suporta ng US para sa Pilipinas sa pagdepensa ng ating sovereign rights, at tinalakay din ng dalawang opisyal ang kahalagahan ng pagpreserba ng mga karapatan ng lahat ng bansa sa pagpapalipad.
paglalayag at pag-operate ng ligtas at responsable saan man na pinapahintulutan ng international law, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinaw ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang pagsampa ng Pilipinas ng protesta laban sa China. Sinabi ng Pangulo noong Huwebes, na habang ang kamakailang paghaharap sa Ayungin Shoal ay hindi isang armadong pag-atake, ito ay isang sinadya at iligal na aksyon. Si Ambassador Wang Silian regarding po dun sa Ayungin incident, sir? Well, we have called him many times. The DFA will have to decide to formalize a discussion with the ambassador. But we are actually constantly in touch with him. I think we have already made our position very clear. We have Kulit din itong ambassador ng China. No? Imagine ninyo, no? Pinapatawag siya ng Pangulo ng Pilipinas, no? Para kausapin, pero binabastos niya, mga kababayan. Hindi sila sumasagot. No? Siguro talagang dapat napapanahon na para tanggalin, no, yung ambassador ng China dito sa Pilipinas. 'Di ba? Dahil sumosobra na eh. 'Di ba? Pambabastos na 'yan sa pangulo natin. Pambabastos na 'yan, no, sa head ng state ng atin. 'Di ba? Head of state natin 'yan, no. Presidente ng Pilipinas 'yan. Pinapatawag siya pero hindi siya sumasagot. Di sila pumupunta, hindi sila nakikipag-usap. Kung sa ibang bansa yan, dinakip na yan. Mga kababayan. No? Pinabalik na yan sa China. Diba? So, yun yung yan yung mga ginagawa ng China, mga kababayan. No? Malinaw na pambabastos po yan sa atin. made our objections to some of the actions that were undertaken by the maritime forces of the PLA. Our objection to that, we have also made it very clear, not only to the ambassador, but also to Beijing. It will really depend on how formal we want to make this complaint. But, you know, we have how many? We have over 100 already protests. Diba? 100 we have already protests. made the similar number of demarches. So we have to do more than just that. Kasi papatawag natin yung ambassador, sasabihin natin itong position namin, hindi namin gusto yung nangyari, and that's it. But we have to do more than that, so we are. So we're doing more than just that. Sir, just a quick follow-up. Do you think, sir, it was an armed attack? Kasi, sir, Was it an armed attack, sir? Kasi, it's not armed. Walang pumutok. sir, Hindi bakit tayo tinutukan ng baril. Sorry, sir. But it was a deliberate action to stop our people. But in the process of that, kinuhanan tayo, they boarded a Philippine vessel and took the equipment from that Philippine vessel. So, although there were no arms involved, nonetheless, it is still a deliberate action, and it is essentially an illegal action that was taken by the Chinese forces. Sir, last na on my part, bakit lang po nagkaroon tayo ng statement na ito ay misunderstanding or accident? Because nung una, Conflict hindi tinitignan pa lang namin yung data. Baka nagkamali lang. Pero mula nung napunta ako sa Westcom at nakausap ko si Admiral Torres, lahat na pati na yung mga seaman, sinabi ko ano ba talaga nangyari? Maliwanag, hindi misunderstanding. Alright, so yung mga babayan, no? Ano masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down nyo sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. Amen.